Paano kaya ang isang high school student bilang chairman ng isang eskwelahan? Malamang ay napaka-cool nito at gusto nating lahat iyon. Ang batang Naisuo na ito ay isang one-of-a-kind na kaso. Ang kanyang pamilya ay hindi basta-basta sa bansang Korea. Ngayon, dumating si Kalihim Han upang ipaalam kay Naisuo ang nakakagulat na balita. Pumanaw ang kanyang ama pagkatapos ng isang aksidente kamakailan. Ngunit ang mukha ni Naisuo ay walang bakas ng kalungkutan matapos malaman ang balita. Ang dahilan ay labis niyang kinamumuhian ang kanyang ama at ang mag-ama ay hindi na nagkaroon ng komunikasyon sa loob ng isang taon. Sa kabaligtaran, inihayag ni Kalihim Han na labis siyang namiss nito bago siya pumanaw. Minabuti ni Naisuo na walang kabuluhan at katawa-tawa iyon dahil noon ay nabuhay ang kanyang ama na parabang hindi siya umiiral. Kaagad pagkatapos, ibinigay ni Kalihim Han kay Naisuo ang testamento. Ang iniwan ng ama para sa kanyang anak ay ang Banhya High School. Ito ay ang pinakaprestihiyosong pribadong paaralan sa bansa. Maraming nagtapos na estudyante ang nakapasok sa mga sikat na universidad sa ibang bansa. Nagtataka talaga si Naisuo kung bakit hindi iniwan ang kumpanya o ang hotel. Ano ang gagawin sa paaralang ito kung wala siyang alam tungkol dito? Ngunit iyon lamang ang nabanggit ng kanyang ama sa testamento at wala ng iba pang mana. Sa simula ay balak ni Naisuo na tanggihan ang pagkuha sa paaralan na iyon, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang isang plano para ipaghiganti ang kanyang yumaong ama. Alam na alam ni Naisuo na ang paaralang iyon ang ipinagmamalaki ng kanyang ama, kaya gagawin niya itong isang magulong paaralan. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng mga guro sa Banhya School ang tungkol sa bagong chairman. Lahat sila ay nagtataka kung sino ang bagong chairman. Sa sandaling iyon, pumasok si Naisuo at sinabing siya ang chairman, ngunit pagkatapos ay binago niya ang kanyang sinabi na siya ay isang transfer student lamang na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos noon, dinala ng guro si Naisuo para ipakilala sa kanyang mga kaklase. Ayaw pa niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Habang nagpapakilala ang guro, itinulak ni Naisuo ang guro sa isang tabi upang magsalita. Sinabi niya na hindi pa siya natatalo at mamumuno siya sa paaralang ito simula ngayon. May tumutol ba dito? Lahat ay pumalakpak na ikinairita ni Naisuo. Naisip niya na iniinsulto ba siya ng mga taong ito. Susunod, inayos ng guro na maupo si Naisuo sa tabi ng magandang kaibigan na si Batang, at sinabihan ang dalaga na bigyang pansin ang bagong kaibigan na ito. Lumapit si Naisuo sa upuan at tinanong si Batang kung sino ang nasa tuktok ng paaralan dito. Ngunit sinabi niya na parang bata iyon dahil walang sinuman dito ang nagmamalasakit doon. Sa oras ng break, isang kaibigan ang lumapit para kausapin si Naisuo at binigyan pa siya ng ice cream sandwich. Inakala ni Naisuo na ginawa niya iyon para lang mapalapit sa isang tulad niya, kaya naiinis si Naisuo at itinapon ang sandwich. Si Batang na nakaupo sa tabi niya ay hindi mapigilan ang kanyang galit sa ginawang iyon. Malakas niyang pinuna si Naisuo sa pagsakit ng damdamin ng kaibigan. Hiniling ni Batang na humingi ng paumanhin si Naisuo sa kanya. Tinanong ni Naisuo si Batang kung sino siya. Walang pag-aalinlangang ibinunyag ni Batang na siya ang hinahanap niya. Sinabi mo na hindi mo alam kung ano ang pagkatalo, tama? Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang lasa niyan dito mismo sa rooftop ng paaralan. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa rooftop upang mag-ayos ng gusot. Sinabi ni Naisuo na kung iiyak o dudugo siya, talo siya. Sumagot si Batang na tatalunin niya ito bago pa man niya makita ang dugo, para silang handang sumabak sa isang walang awang labanan. Ngunit nang buksan ni Naisuo ang pinto, may malaking sorpresa para sa kanya, walang pisikal na labanan dito. Sa halip, ito ay isang labanan ng talino. Dito ay sasagutin nilang dalawa ang mga tanong na ibibigay ni Kalihim Han. Siyempre, paano mananalo ang isang tulad ni Naisuo sa isang henyo tulad ni Batang, ni hindi niya nasagot ang tanong ni Kalihim Han. Akala ni Naisuo na baliw ang lahat ng tao dito, pumunta ba siya rito para gawin ang pagsusulit na ito? Nakita niyang humingiti ang kaibigan sa likod niya, balak ni Naisuo na lapitan siya at bigyan siya ng leksyon, ngunit hindi pinayagan ni Kalihim Han na gawin iyon. Ipinaliwanag niya kay Naisuo na ito ang tuntunin ng chairman noong nabubuhay pa siya. Sa edad na ito ang pinakamakatarungang paraan upang lumaban ay hindi gumamit ng karahasan. Ito ang paaralan na pinahahalagahan ng ama ni Naisuo, isang lugar kung saan lahat ng mag-aaral ay maaaring mag-aral ng walang pag-aalala. Umaasa si Kalihim Han na hindi na magdudulot ng karahasan sa paaralan si Naisuo tulad ng dati. Kung hindi ay hindi ka na niya matutulungan sa susunod. Pagkatapos niyon, patuloy na bumili ng candy ang inosenteng kaibigan na si Kiun para kay Naisuo. Naisip niya na kung hindi gusto ni Naisuo ang tinapay ay baka gusto niya ang matamis. Sa loob ni Naisuo ay naiinis siya sa kaibigan na ito, ngunit nagtimpi pa rin. Pagkatapos ay tinanong ni Naisuo si Kiun tungkol kay Batang sa klase. Sinabi ni Kiun na siya ay isang all-rounder, isang napaka-perpektong tao na walang anumang kahinaan. Hindi makapaniwala si Naisuo na mayroong ganoong tao sa mundong ito. Nais niyang hanapin ang mga kahinaan ni Batang upang talunin siya.
Sa pagkain, labis na nagulat si Naisuo nang malaman niyang nakakakain din ng lobster ang mga estudyante dito. Nagtataka siya kung saan galing ang pera para bilhin ang mga bagay na ito. Ayon sa kusinera, ito ay pagmamahal ng chairman para sa mga estudyante. Hindi siya nagtipid para mag-import ng pinakamahusay na sangkap. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng grupo ni Batang ang bagong transfer student. Si Miso ay talagang naakit sa kagwapuhan ni Naisuo. Ngunit para kay Batang, hindi niya ito inaalintana, ang nakikita niya ay isang napakahirap na estudyante. Hindi palalampasin ni Batang kung hawakan pa niya ang kwelyo ni Zogon muli, ngunit sinabi ni Miso na normal lang ang ganoong kilos sa mga lalaki sa edad na ito. Pagkatapos nito, nagkunwari si Naisuo na tumawag sa principal. Bilang bagong chairman, hiniling niyang palitan kaagad ang supply ng pagkain. Inakala ni Naisuo na walang kabuluhan ang paggamit ng lobster para sa tanghalian, ang paaralang ito ay tulad ng isang negosyo at hindi isang charitable foundation. Kinabukasan, wala ng lobster ang rasyon ng pagkain para sa mga estudyante. Nakipag-ugnayan si Naisuo sa militar upang magbigay ng pagkain sa paaralan. Lahat ng mga estudyante ay umiling sa pagkadismaya sa patakaran ng bagong chairman na ito. Ang ilan ay hindi makatiis dahil parang isang kampo ng militar ang lugar na ito. Pagkatapos nito, nagpunta si Batang sa opisina ng chairman upang makipag-usap. Tumawag siya sa pinto mula sa labas, ngunit hindi siya pinansin ni Naisuo na nasa loob. Narinig bigla ni Naisuo ang ingay sa labas ng bakuran ng paaralan. May isang chef na naghahanda ng hiwalay na pagkain para sa grupo ng mga estudyante. Lumabas na tumawag si Seja sa kanyang ina para magreklamo tungkol sa pagkain, kaya ipinadala ng kanyang ina ang chef ng kanilang hotel para magluto ng pagkain para sa lahat. Nakita ni Seja si Unbin na dumadaan kaya tinawag niya ito, inanyayahan niya si Unbin na tanghalian kasama ang lahat. Matapos pumayag si Unbin, sinabi ni Seja, bukas ikaw naman ang magpapapakain sa lahat. Alam niya na walang sapat na pera ang pamilya ni Onbin para gawin ang mga bagay na ito. Kaya niloko niya si Onbin na ikinagulo nito. Ang ama ni Onbin ay nagtatrabaho para sa pamilya ni Seja, kaya palagi niyang ginagawa ang lahat para ibuli ang isang taong hindi kasing antas niya si Onbin. Nakita ang tagpong ito, kaagad na dumating si Batang para tanungin ang nangyari, habang umalis si Onbin na may sama ng loob at mula sa itaas ay nasaksihan ni Naisuo ang lahat. Bilang presidente ng konseho ng mag-aaral, pinayuhan ni Batang si Seja na malaman ang kanyang limitasyon kung hindi ay magkakaproblema siya sa disiplinaryong komite ng paaralan. Sinabi ni Seja na ang isang bata tulad niya na pumapasok sa paaralan at kumakain ng libreng tanghalian ay walang karapatang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Umiti si Batang sa mga sinabing iyon na ikinagalit ni Seja at balak pa sana niyang sugurin si Batang ngunit napigilan siya ng lahat sa oras. Kasabay nito, umakyat si Onbin sa rooftop na may isang hangal na intensyon. Buti na lang at naroon si Naisuo na may hawak na name tag ni Onbin. Humingi ng tawad si Naisuo sa pang-istorbo, ngunit gusto niyang tanungin si Onbin ng isang bagay, kung mag-aaral siya sa paaralang ito at makapasok sa isang magandang universidad. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng magandang trabaho at isang libreng tiket para magbago ang kanyang buhay, kaya bakit niya gustong gawin ang hangal na iyon? Sinabi ni Onbin na huwag subuking makiramay sa kanya. Normal na hindi ka naman nagmamalasakit sa iba, kaya huwag ka nang magkunwari. Minabato ni Naisuo na mali ang pagkakaintindi ni Son Yunbin sa kanya, dahil gusto rin niyang makita ang pagbagsak ng paaralang ito. Inihayag ni Son Yunbin na bawat araw na pumapasok siya sa paaralan ay impyerno. Ipinagmamalaki ng aking ina na nag-aaral ang kanyang anak dito, ngunit hindi siya nagmamalasakit sa kung ano ang aking dinaranas. Gusto niyang magpasalamat ako sa chairman sa pagpapaaral sa akin sa paaralang ito. Sa isang mababang pamilya na tulad ko ay laging inaapi ng iba. Habang nagpapaliwanag si Son Yunbin ay nakatulog si Naisuo. Ayaw na niyang makinig kaya nagpasya siyang umalis. Ngunit gusto ni Son Yunbin na malaman kung bakit galit na galit si Naisuo sa paaralang ito. Inihayag ni Naisuo na mayroong isang taong kinamumuhian ko at mahal na mahal niya ang paaralang ito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong sirain ito. Kung gusto mong malaman kung paano ko ito sisirain, bumaba ka rito at sumunod ka sa akin. Inabot ni Naisuo ang kanyang kamay at nagpasya si Son Yunbin na hawakan ito, ngunit hindi niya sinasadyang natumba at napahiga kay Naisuo. Nasaksihan lahat ni Miso ang matalik na tagpong iyon. Kinabukasan, ikinuwento ni Miso ang lahat sa kanyang mga kaklase, na ang isang walang pakiramdam na tao, tulad ni Naisuo ay niligtas si Son Yunbin. Sa sandaling iyon, pumasok si Naisuo sa klase sa paghanga ng lahat. Patuloy nilang tinatawag ang pangalan ni Naisuo na parang isang bayani na nagpakabarin sa kanya. Ipinagmamalaki ng lahat ang matapang na aksyon ni Naisuo sa pagliligtas sa tao. Ngunit agad niya itong itinanggi at sinabing si Son Yunbin mismo ang bumaba. Sa pagkakita kay Naisuo na malugod na tinatanggap, inakala ni Han Batang na nagiging magulo ang kapaligiran ng paaralan simula nang lumipat siya rito. Napagtanto rin ni Naisuo na napakaraming problema sa paaralang ito. Inamin ni Han Batang na totoo iyon at pinayuhan si Naisuo na tahimik na lang baliwalain ang lahat. Kusa namang hinanap ni Son Yunbin si Naisuo upang magpasalamat tungkol sa nangyari kahapon. Pinayuhan siya ni Naisuo na huwag gawin ang kabaliwan na iyon kahit gaano pa kahirap.
Kung sapat ang tapang mo, gawin mo ang ibang bagay. Halimbawa, basagin ang lahat ng bintana ng paaralan. Kung hindi, patuloy kang mabuhay tulad ng mga hipon. Naramdaman ni Son Yun-bin na si Naiso ay talagang isang mabuting tao, hindi tulad ng kanyang hitsura. Mukhang nagsisimula ng magkagusto si Son Yun-bin sa lalaking ito, kaya gusto niyang humingi ng numero ng telepono ni Naiso. Ibinigay din niya ang kanyang numero, ngunit sinabi na hindi iyon dahil gusto niya ito, kundi para lang sa paaralan kung gagawa ulit siya ng kakaibang bagay. Pagkaalis ni Son Yun-bin ay lumitaw agad si Kalihim Huang, nagtataka siya kung natalo ba si Naiso o ng isang babae. Alam din ni Kalihim Huang ang lahat ng nangyari kahapon. Sa tingin niya ay mas maganda ang ginagawa ni Naiso kaysa sa inaakala niya. Dahil hindi pa opisyal na itinalaga si Naiso sa posisyon ng chairman ng paaralan, hiniling ni Kalihim Huang na hindi maaaring gawin ni Naiso ang anumang gusto niya. Kinwestiyon niya si Naiso sa pagdadala ng rasyon ng militar at pagdadala ng ihi sa silid-aklatan. Inakala ni Naiso na gusto niyang sanayin sila dahil wala silang espiritu ng pakikipaglaban. Naisip ni Kalihim Huang na kung magpapatuloy siya sa ganito ay magkakaroon siya ng malaking problema. Kahapon ay dumalaw ang kanyang tiyuhin. Pinayuhan niya si Naiso na maging maingat sa kanyang tiyuhin dahil matagal na niyang pinupuntirya ang posisyon ng chairman. Pauwi na, nakita ni Naiso ang isang grupo ng militar sa lumang paaralan. Nilapitan agad nila siya para guluhin dahil sa mga dating galit. Akmang bibigyan na ni Naiso ng leksyon ang mga bastos na ito nang biglang dumating din ang grupo ni Han Batang, kaya binalingan nila si Han Batang. Ngunit hindi siya basta-basta, agad niyang pinabagsak ang isa sa kanila, na nagdulot ng gulat sa lahat at mabilis silang tumakas. Lumapit siya sa natitirang lalaki at pinayuhan siyang itigil na ang paggamit ng droga, dahil magkakasakit siya, na nagpakalog sa kanyang mga kamay at paa. Talagang nagulat si Naiso nang malaman na noong bata pa siya, si Han Batang ay nanalo na ng gintong medalya sa paggamit ng stick sa mga bully. Natatakot na rin ngayon si Naiso kapag kaharap niya ito. Kinabukasan, tinanong ni Han Batang si Naiso kung bakit siya ginugulo ng mga taong iyon. Sinabi ni Naiso na dati lang silang kaklase, kaya huwag siyang mag-alala. Nagtataka siya kung binuli ba siya ng mga ito sa dati niyang paaralan, kaya siya gumagawa ng mga kakaibang bagay kamakailan, tama ba? Umiti si Naiso sa nakakabaliw na hinuha na iyon dahil sa dati niyang paaralan ay walang sinuman ang nangahas na galawin siya. Ngunit naniniwala pa rin si Han Batang sa kanyang hinuha at sinabi pa niya na hindi na kailangang mag-alala si Naiso dahil nag-aaral na siya rito. Sa sandaling iyon, dali-daling dumating si Son Yun-bin, nagdala siya kay Naiso ng lutong tanghalian na gawa niya. Iyon ay regalo bilang pasasalamat dahil iniligtas ni Naiso ang kanyang buhay. Bukod doon, gusto pa ni Son Yun-bin na makasama si Naiso sa pagkain. Tahimik na umalis si Han Batang na nakatayo sa tabi. Naisip niya na walang saysay ang kanyang pag-aalala para kay Naiso. Kamakailan, napansin ng mga guro na medyo kakaiba ang klase pagkatapos magpalit ng chairman. Nagkataon na nangyari iyon sa parehong oras na lumipat si Naiso dito. Nagtataka ang isang guro kung may kaugnayan ba si Naiso sa bagong chairman, ngunit hindi ganoon ang iniisip ng iba. Nang araw na iyon, nakipagkita si Naiso kay Kalihim Huang para makipag-usap. Napagtanto niya na ang pagdalo sa klase ng regular ay hindi nangangahulugang makakagraduate na. Sinabi ni Kalihim Huang na ang paaralang banhiya ay hindi nagpapabaya sa sinumang mag-aaral. Kung makakuha ka ng mababang marka ay hindi ka makakapagtapos. Nagalit si Naiso nang isipin na may dahilan ang paglilipat sa kanya pabalik sa paaralang ito upang mapag-aralan niya ng mabuti. Hindi niya kailanman nagustuhan iyon at ipinangako niyang aalis siya sa bulok na paaralang ito ngayon. Habang umaalis si Naiso, nakasalubong niya ang kanyang tiyuhin. Sa pagkakita sa kanya na nakasuot ng uniforme ng paaralang banhiya, ay sinabi niyang hindi iyon bagay sa kanyang pamangkin. Sinabi pa niya na mas mukha na si Naiso sa kanyang ina, kaysa sa kanyang ama. Sinagot naman niya na pareho pa rin ang kanyang tiyuhin. Sasabihin niya ang anumang gusto niya nang hindi nag-iisip. Ang isang panganay na anak na hindi nagmana ng anumang pribilehiyo, ay dahil lamang sa kanyang kakulangan sa kakayahan o sa maruming personal na buhay. Nagalit siya sa mga paghamon na iyon, ngunit wala siyang magawa kay Naiso sa sitwasyong ito. Ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Naiso ang kanyang ama ay dahil sa isang insidente na nangyari isang taon na ang nakakaraan. Noon ay napanood niya ang video ni Naiso na binubugbog ang kanyang mga kaklase. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang anak sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaliwanag ni Naiso na sila ang nagsimula. Gusto niyang paalisin ng paaralan si Naiso dahil nagpapatakbo siya ng paaralan, ngunit hindi niya kayang turuan ang kanyang anak. Bagamat iginagalang ng lahat sa mundo ang ama ni Naiso, para kay Naiso, siya ay isang lubhang makasarili na tao at hindi kailanman nagtiwala sa kanyang anak. Habang naglalakad sa ulan ng tulala, biglang nakita ni Han Batang si Naiso. Sa pagkakita sa malungkot niyang mukha ay nagtaka siya kung binubuli na naman ba siya ng mga iyon. O nag-aalala siya sa nalalapit na pagsusulit, agad na itinanggi iyon ni Naiso at sinabing, "Ganoon ba ang tingin mo sa akin?" Umiti siya na walang kamalayan sa mga pinagdadaanan ni Naiso.
Napatingin si Naisoo kay Han Batang at naisip ang mga aksyon niya kagabi. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sinabi ni Naisoo, "Nagulat lang ako na makita kang nag-aaral ng ganoon kasipag. Ano ang gusto mong maging sa hinaharap?" Maikling sagot ni Han Batang na gusto niyang maging isang mahusay na doktor. Para sa isang pamilya na tulad niya ay wala ng ibang paraan upang kumita ng pera kundi ang magsumikap. Pagkatapos noon, kailangan ni Jogon at Han Batang na pumunta sa opisina ng prinsipal para mag-aral. Naroroon din ang ina ni Seja. Nagreklamo siya tungkol sa mahirap na pagkain na kinakaharap ng kanyang anak na babae dahil napakalaking pera ang ginastos ng kanilang pamilya sa paaralan. Bilang karagdagan, pinuna rin niya si Han Batang bilang presidente ng konseho ng mag-aaral, ngunit wala siyang nagawa tungkol sa isyong ito. Tatlong tang sinabi na hiniling namin, ngunit walang paraan upang makita ang chairman, ngunit ayaw niyang marinig ang mga paliwanag na iyon. Sa sandaling ito, pumasok ang tiyuhin ni Naisoo, nagbabago ang plano dahil malapit na siyang maging chairman ng paaralan. Nalaman ni Naisoo ang balitang ito at hindi maiwasang mainis. Nagsimula na ang labanan para sa kapangyarihan sa pagitan ni Naisoo at ng kanyang tiyuhin na sina Jun. Hindi niya maintindihan kung bakit interesado siya sa paaralang ito. Sa sandaling iyon ay nakita ni Naisoo ang grupo ni Seja na muling binubuli ang kaibigan nilang si Son Yunbin. Agad na kinuna ni Naisoo ang mga eksenang ito bilang ebidensya at dahan-dahang lumapit upang hamunin si Seja. Nais malaman ni Naisoo kung bakit laging gustong gawin iyon ni Seja. Ang simpleng dahilan ay dahil gusto lang niya. Bilang anak ng isang Taikoon, hinamon ni Seja si Naisoo kung ano ang magagawa niya sa kanya at pagkatapos ay mabilis siyang umalis kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan. Dahil sa matinding takot, niyakap agad ni Son Yunbin si Naisoo. Paulit-ulit siyang nagpasalamat habang si Naisoo ay labis na nahihiya. Si Son Yunbin ay pumasok sa tindahan at sinubukan ang maraming iba't ibang uri ng lipstick sa harap ni Naisoo, ngunit mukhang wala siyang interes dito. Nakita ni Han Batang ang sandali na magkasama silang naglalakad. Ang makita silang nagtatawanan ay nagdulot ng kaunting pagkairita sa kanyang kalooban. Kinabukasan, si Naisoo ang naatasan na magsagot sa pisara. At ang mga problemang ito ay masyadong mahirap para sa isang estudyanteng may mababang marka na tulad niya. Ayaw ni Naisoo na makita ng lahat na isa siyang talunan, lalo na kay Han Batang na nakaupo sa tabi niya. Kaya ipinasok ni Naisoo ang League of Legends sa paaralan. Gusto niyang ipakita kay Han Batang na may iba pa siyang pinagkakadalubhasaan. Habang nahihirapan ang guro sa pagbasa ng tama sa mga pangalan ng mga bayani sa laro, patuloy na itinaas ni Naisoo ang kanyang kamay upang tulungan siya. Akala ni Naisoo na ito na ang kanyang forte, ngunit hindi pala. Hindi nagtagal ay naging sanay si Han Batang sa larong ito. Talagang natalo pa niya si Naisoo sa isang laban na may pustahan na sigurado siyang mananalo siya. Dahil siya ang natalo, kailangan ni Naisoo na ilibre ang lahat ng tanghalian, at ang pinili ni Han Batang ay ang tteokbokki mula sa tindahan ng kanyang pamilya. Ito ang itinuturing ni Han Batang na pinakamasarap sa mundo, at nagsimula na ring magustuhan ni Naisoo ang tteokbokki na luto ng nanay niya. Kinagabihan, inimbitahan ng tiyuhin ni Naisoo si Guro Jo at Ginang Baek para mag-usap. Kailangan niya ang tulong ng dalawa sa pamamahala ng Banhia School. Kinabukasan, dinala ng kalihim Huang si Naisoo sa bahay ni Han Batang. Gusto niyang turuan ni Han Batang ang estudyanteng ito na may mababang marka. Pinasasalamatan palagi ni Han Batang ang ama ni Naisoo dahil sa kanya, kaya siya nakapasok sa Banhia School. Gusto niyang basahin ni Naisoo ang librong isinulat nito dahil makakatulong ito sa kanya na maging mas mahusay. Ngunit paano magagawa ni Naisoo iyon dahil ang ama niya ay ang taong lagi niyang kinamumuhian. Inakala pa nga ni Naisoo na ito ay isang mapagkunwari at hindi naman talaga mabuti. Inakala ni Han Batang na ayaw lang niyang basahin, kaya ganoon ang kanyang saloobin. Gusto niyang tingnan ni Naisoo ang kanyang sarili bago humusga ng sinuman, kung lagi siyang nagpapalakas, ngunit nakatulong na ba siya sa iba. Hindi nagsalita si Naisoo at tahimik na umalis. Ilang araw nang nakikita ni Jogon na laging sumusunod si Naisoo kay Han Batang, kaya gusto niyang malaman kung gusto ni Naisoo si Han Batang. Ngunit agad itong itinanggi ni Naisoo. Ipinaliwanag niya na tinutulungan lamang siya ni Han Batang na mag-aral para hindi siya bumagsak sa nalalapit na pagsusulit. Hindi rin nag-atubiling ibunyag ni Jogon na nagsiselos siya dahil matagal na niyang binabantayan si Han Batang. Kinabukasan, nag-scroll si Naisoo sa social media at nakita ang larawan ni Han Batang. Habang tinititigan niya ito ay biglang lumitaw si Yunbin kaya nagulat siya. Napansin ito ni Yunbin kaya tinanong niya kung maganda si Han Batang. Lubos na nalito si Naisoo kaya sinabi niyang nagkataon lang na lumabas ito. Bilang tugon, sinabi ni Yunbin na gusto siya ng lahat, ngunit huwag mo siyang masyadong gustuhin, huwag mong sayangin ang iyong damdamin at masaktan ng kung sino man. Pagkatapos ng maraming araw na tinuturuan ni Han Batang, bumuti na rin si Naisoo, ngunit hindi pa rin ito sapat upang makapasa siya sa nalalapit na pagsusulit. May sikreto si Han Batang upang maging kumpiyansa bago pumasok sa silid-aralan. Ito ay ang pag-inom niya palagi ng peppermint tea na gawa ng kanyang ina.
Bukod doon, may isa pa siyang sikreto. Ibinigay ni Han Batang kay Naisuo ang ballpen na ito. Hindi pa niya ito ipinahawak sa kahit sino, kahit na isang ordinaryong ballpen lamang ito. Palagi itong nakakatulong sa kanya upang makakuha ng perpektong marka. Gusto niya itong ibigay kay Naisuo dahil baka ito ang maging anting-anting na makakatulong sa kanya. Mula nang makilala niya si Han Batang ay nakalimutan na rin ni Naisuo ang kanyang misyon sa pagpunta dito. Sa pamamagitan ng mga practice test, lalong bumuti si Naisuo. Mula sa marka na 50 ay unti-unti itong tumataas sa paglipas ng panahon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, bumiti si Naisuo ng napakaliwanag. Araw iyon ng formal na pagsusulit, bago umalis ay hindi nakalimutan ng kanyang ina na bigyan si Han Batang ng pamilyar na peppermint tea. Pinayuhan niya ang kanyang anak na babae na hindi kailangang maging pinakamagaling, sapat na ang gawin niya ang kanyang makakaya. Nang dumating si Han Batang sa paaralan, naghihintay na si Naisuo doon, hawak niya ang ballpen na nagbigay ng lakas sa kanya mula sa numero 1 estudyante ng paaralan. Pagpasok sa silid-aralan, lahat ay labis na kinabahan, nagsimulang lumabas ang mga butil ng pawis sa noo ni Han Batang at bigla siyang nawalan ng malay sa gitna ng sahig. Lubos na nagulat si Naisuo at mabilis niyang binuhat si Han Batang patungo sa ospital. Kaunti lang ang naging pinsala niya, ngunit hindi maganda ang kalalabasan ng pagsusulit ni Han Batang. Nakakuha siya ng 0 sa pagsusulit, sa unang pagkakataon ay nawalan siya ng posisyon sa pagiging nangunguna. Ang pinakamasaya sa nangyari ay walang iba kundi si Seja. Agad siyang nagdaos ng selebrasyon dahil natalo niya ang kanyang matagal ng karibal. Sa kabilang banda, nakatanggap si Han Batang ng delivery order para sa tteokbokki. Dahil nag-aalala sa kanyang kalusugan ay gusto ng kanyang ina na siya na lang ang pumunta, ngunit ayaw niya. Lumabas na si Seja pala ang nag-order ng tteokbokki. Gusto niyang inisin si Han Batang matapos na mawala ang kanyang posisyon sa pagiging nangunguna. Sinabi ni Han Batang na akala ko, hindi kumakain ng ganito ang mga mayayaman na tulad mo. Hindi raw sila kumakain yan, ang sabi ni Seja. Tinutulungan ko lang daw na madagdagan ang benta ng kaklasiko, kaya naiinis na si Han Batang at ayaw na niyang mag-deliver. Kinuha niya ang kanyang pitaka upang ibalik ang pera ngunit hindi ito sapat. Tamang-tama naman na biglang dumating si Jogon, lumabas na tinawag pala siya ni Seja para inisin si Han Batang. Lalo siyang nainis dahil sa presensya ng kanyang matalik na kaibigan, kaya umalis agad si Han Batang nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Jogon na magpaliwanag. Nakaupo si Han Batang sa labas na hindi masaya, nakakagulat na biglang lumitaw si Naisuo sa kanyang harapan. Sa halip, umiyak si Han Batang dahil hindi niya mapigilan ang pagkadismaya sa kanyang puso. Pagkatapos noon ay ikinuwento na rin niya kay Naisuo ang lahat. Sa simula ay sinubukan ni Han Batang na huwag pansinin si Seja, ngunit nitong mga nakaraang araw ay tila nagsisimula na itong manggulo ulit kay Han Batang. Inakala ni Naisuo na dapat paalisin ng paaralan ang mga taong masama ang ugali tulad ni Seja. Sinabi ni Han Batang na hindi naman siya ang chairman para magawa iyon. Nagtaka siya sa sarili kung ano ang mangyayari sa kanya kung ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Siguro daw ay mamumuhay siya ng walang pakiramdam ng pagkakasala kapag nakikita ang kanyang ina na nagpapakahirap magtrabaho para sa kanya. Sinabi ni Naisuo na maswerte siya dahil nasa tabi niya ang kanyang ina, samantalang siya ay wala nito dahil namatay na ang kanyang ina. Kinabukasan, inanap ni Naisuo ang punong guro. Inakala niya na dapat payagan ng paaralan si Han Batang na kumuha muli ng pagsusulit dahil mas masipag siya kaysa kanino man. Ngunit hindi ito magagawa ng punong guro dahil hindi ito patas sa ibang estudyante. Hiniling niya kay Naisuo na kumilos bilang isang estudyante dahil bagong tanggap pa lang siya dito. Sa pamamagitan ng security camera na dinala ni Kalihim Huang ay nakita ni Naisuo ang video ng eksena sa silid-aralan. Nagulat si Naisuo nang makita na si Guro Jo ang naglagay ng pampatulog sa tsaan ni Han Batang. Kinabukasan, agad niyang inischedule ang guro sa rooftop upang mag-usap. Gusto talaga ni Naisuo na malaman kung bakit niya ginawa iyon kay Han Batang. Nag-aral ng husto si Han Batang para sa pagsusulit na iyon, ngunit sinira niya ang pagpapakahirap ni Han Batang. Ibinato agad ni Naisuo ang pitzel ng peppermint tea sa harap ni Guro Jo. Tumawa itong parang baliw at agad na sinunggaban ang liig ni Naisuo. Ngunit agad niyang inuntog ang ulo niya sa mukha ng guro upang makatakas. Gusto pa rin malaman ni Naisuo kung sino talaga ang nagkokontrol kay Guro Jo. Dahil may dalawang estudyanteng babae ang nakakita sa eksenang ito, sinabi ng guro na si Naisuo ang nanakit sa kanya. Pareho silang nagpunta sa opisina ng punong guro upang magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Naisuo na inuna siyang sinunggaban ng guro sa liig, ngunit hindi ito inamin ng guro. Sa halip, sinabi ng guro na si Naisuo ang unang umatake. Ang mga narinig na ito ay hindi mapakalma si Naisuo. Nang akmang lalabas si Naisuo, nakatanggap siya ng sampal mula sa kanyang tiyuhin. Pinagalitan siya nito dahil sa gulo na kanyang idinulot. Hinamak ni Naisuo na ang isang taong may pinag-aralan na tulad niya ay gagamit ng karahasan. Susuntukin pa sana siya nito, ngunit hindi niya pinayagan na mangyari iyon. Nakakagulat na pagkatapos noon ay naglabas ng anunsyo ang paaralan na papayagan si Han Batang na kumuha muli ng pagsusulit. Ang balitang ito ay hindi ikinatuwa ni Seja. Ngunit sinabi ni Han Batang na kung susubukan mong gawin muli ang pagsusulit tulad ko, baka makuha mo ang unang pwesto.
Nagalit si Seja at akmang susuntukin si Han Batang ngunit mabilis siyang pinigilan ni Jogon at wala na siyang magawa sa oras na iyon. Tinignan ng ina ni Seja ang tiyuhin ni Naiso upang pag-usapan ang pagpapamuli ng pagsusulit ng estudyante. Ngunit hindi siya maaaring gumawa ng iba dahil nagdulot si Guro Jo ng ilang problema. Ang paglagay ng pampatulog sa tsaan ni Han Batang ay plano ng ina ni Seja at ng tiyuhin ni Naiso, ngunit hindi naging maayos ang lahat ng magkamali si Guro Jo. Binili ng tiyuhin ni Naiso si Guro Jo, ngunit hindi pa rin niya makontrol si Ginang Baek. Humingi ng tawad si Guro Jo kay Ginoong Najun dahil hindi naging maayos ang plano. Gusto niyang pansamantalang huwag magsalita si Guro Jo at ituring na parang patay na siya. Dahil hindi niya natapos ang trabaho, hindi siya maglilipat ng 300,000 won. Ngunit hindi alam ni Guro Jo kung paano siya magpapatuloy kung wala siyang pera at nawalan pa ng trabaho. Sa kabilang banda, labis na nainis si Seja dahil hindi naging ayon sa gusto niya ang lahat. Nahihiya siya dahil naipost na niya ang lahat sa social media. Sa pag-aakala na siya ang numero 1 estudyante sa paaralan, at ngayon ang mga selebrasyon ay naglaho na parang bula. Kinabukasan, dumaan si Ginang Baek at nakita niyang maaga pang dumating si Naiso sa klase. Sinabi niya na sa pagkakataong ito ay hindi na siya papayag na mabigo pa. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang opisina at nasaksihan ang isang kakilakilabot na tanawin. Nagpatiwakal na pala si Guro Jo nang hindi niya nalalaman. Nang marinig niya ang sigaw nito ay dumating din sina Han Batang at Naiso. Namangha silang dalawa sa eksena ni Guro. Gusto ng pulis na makilala si Naiso para sa investigasyon. Nalaman nila na walang magandang relasyon si Naiso kay Guro. Inamin din ni Naiso na may nangyari noon. Sinabi rin niya sa pulis na binigyan ng Guro ng pampatulog ang isang estudyante. Ngunit nang suriin ng pulis ang security camera, hindi lumitaw si Guro sa araw na iyon, tila may nag-edit ng video. Bukod dito, binanggit din ang pangalan ni Naiso sa suicide note ni Guro na ikinagulat niya. Lahat ng estudyante sa paaralan ngayon ay nakatingin kay Naiso. Inakala nilang si Naiso ang sangkot sa pagkamatay ng Guro. Labis na nalungkot ang grupo ni Han Batang sa nangyari kay Guro, mas nakakalungkot na nasangkot pa si Naiso sa bagay na ito. Kasabay nito, nakahiga si Naiso sa bahay at nag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari, nang biglang may dumating na grupo ng mga tao at binugbog siya. Pagkatapos, sa pilitan siyang isinakay sa isang kotse. Tila ang lahat ng ito ay kagagawa ng tiyuhin ni Naiso. Matapos ang pakikipagbuno sa sasakyan, sa wakas ay nakatakas si Naiso, at dahil sa matinding pagod ay nawalan siya ng malay. Kinabukasan, paggising niya, nasa ospital na si Naiso, at sa tabi niya ay nagbabantay ang kaklase niyang si Han Batang. Nalaman na kagabi, tinawagan ni Naiso si Han Batang bago siya nawalan ng malay. Naalala rin ni Naiso ang mga pamilyar na mukha ng dalawang lalaking dumukot sa kanya. Sila ang mga alagad ng ama ng kanyang kaibigan mula sa dating paaralan, ang mga nagtangkang saktan si Naiso, ngunit nabigo. Dinala si Naiso sa bahay ni Han Batang upang magtago, at ang ina nito ay nagpakita ng pag-aalala nang makita ang kanyang mga pasa. Binalak ni Naiso na umupa ng isang hotel room para pansamantalang manirahan, ngunit pinagalitan siya ng ina ni Han Batang na wala namang pera ang isang estudyante para gawin iyon. Ayaw din ni Kalihim Huang na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Naiso bilang anak ng isang mayamang pamilya, kaya pinayuhan niya itong manatili doon ng ilang araw. Pagkatapos, dinala ng ina ni Han Batang si Naiso upang magpalit ng damit. Dahil walang lalaki sa bahay, pansamantalang isinuot ni Naiso ang pajama ni Han Batang. 3 bahagi ang pagkadismaya ni Han Batang, ito ang pagiging parang ama, habang si Naiso naman ay kinailangan lang tiisin ito. Nang gabing iyon, pinasalamatan ni Naiso si Han Batang sa lahat ng ginawa nito. Sinabi ni Han Batang na simula nang dumating siya, ay wala ng kapayapaan ang mga araw nila. Ngunit gusto pa rin niyang tawagan siya ni Naiso kung mangyari muli ito, talagang naantig si Naiso sa sinabi ni Han Batang. Kinabukasan, pagdating ni Naiso sa paaralan, nakasalubong niya ang kanyang tiyuhin. Sinabi nito ng patago na, akala ko hindi ka nababalik, at sumagot si Naiso, ito ang exam na kailangan kong kunin. Lubos na naghanda si Naiso para sa pagsusulit na ito. Kumpiyansa siya na malalampasan niya ito. Nang araw na iyon, inanunsyo ang resulta, at maswerte si Naiso na nakakuha ng sapat na puntos para makapasa sa asignatura. Tuwang-tuwa siyang sumigaw na parang siya ang nakakuha ng perpektong marka, na ikinahiya ng guro. Tulad ng inaasahan, nanguna pa rin si Han Batang na may pinakamataas na puntos, at lahat ay pumalakpak upang batiin siya dahil karapat-dapat siya. Pinasalamatan ni Naiso si Han Batang sa pagtulong sa kanya na makapasa sa pagsusulit na ito, at pinasalamatan naman ni Han Batang si Naiso sa hindi pagkabigo sa kanya. Hinanap ni Chara si Zogon upang kausapin, sinabi niya na mula nang dumating si Naiso, wala nang kapayapaan sa paaralang ito. Ang kapansin-pansin ay laging panig si Han Batang kay Naiso. Gusto niyang gumawa ng paraan si Chara upang pigilan sila. Ang pagkasira ng paaralang ito ay kawalan para sa mayayamang pamilya tulad ng sa kanila, ngunit tila hindi interesado si Chara dito. Nang gabing iyon, hinanap ni Naiso ang kanyang kaibigan mula sa dating paaralan. Inakala niya na ang mga dumukot sa kanya ay inupahan ng ama nito.
Naalala ng kaibigan ang isang bagay at sinabi kay Naisuo na noong araw na iyon ay may tumawag sa kanyang ama. Ayon sa kanyang nalalaman, ang kausap sa telepono ay isang bagong chairman. Agad namang napagtanto ni Naisuo na ang bagong chairman ay walang iba kundi ang kanyang tusong tiyuhin. Hindi rin maganda ang sitwasyon ng kaibigang ito dahil narinig niyang pinag-uusapan siya ng kanyang mga kaibigan. Nang araw na iyon, sorpresang ipinagdiwang ng mag-inang Han Batang ang kaarawan ni Naisuo. Labis siyang naantig nang makita ang mga bagay na ito. Naalala ni Naisuo ang kanyang kaarawan ilang taon na ang nakakaraan nang siya lamang at si Kalihim Huang ang magkasama dahil laging abala ang kanyang mga magulang sa trabaho. Ang simpleng hiling ni Naisuo ay sana sa susunod na taon ay makasama niya ang kanyang pamilya sa kanyang kaarawan, ngunit hindi iyon natupad. Nang araw na iyon, biglang namatay ang ina ni Naisuo dahil sa isang aksidente sa trapiko. Sinisi niya ang kanyang ama na kung hindi niya sana inutusan ang kanyang ina na mag-aral sa banhiya, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kasabay nito, laging iniisip ni Naisuo na maraming kahina-hinalang bagay sa aksidente ng kanyang ina. Biglang nasira ang preno habang tumatakbo ang sasakyan at naniniwala siyang may sumira sa kanyang ina. Balik sa kasalukuyan, umiyak si Naisuo ng mag-isa sa madilim na silid at nang pumasok si Han Batang ay agad niyang itinago ang kanyang mga luha. Ngunit hindi niya ito maitago sa kanya, kaya sinabi ni Naisuo na emosyonal siya dahil nakalimutan niya ang kanyang kaarawan na yon. Nangako si Han Batang na simula ngayon ay ipagdiriwang niya ang kaarawan ni Naisuo upang hindi na niya ito malimutan, ngunit ang dahilan kung bakit niya ito nakalimutan ay dahil ngayon ang araw ng pagkamatay ng kanyang ina. Pinasalamatan din niya si Han Batang dahil sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-wish pagkatapos ng mahabang panahon. Gusto ni Han Batang malaman kung ano ang hiniling ni Naisuo, ngunit ayaw niya itong ibunyag. Ang hiniling ni Naisuo ay sirain ang paaralang ito ng banhiya, ngunit kasama nito, gusto rin niyang maging masaya ang lahat dito. Ngayon din ang araw ng pag-upo ng tiyuhin ni Naisuo bilang chairman ng paaralan, agad itong inihayag sa lahat ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, ang kaibigan ni Naisuo mula sa dating paaralan, si Pidahe, ay biglang lumipat at nag-aral dito, at buong tapang na sinabi na gusto niyang pamunuan ang klase. Naalala ni Han Batang na eksaktong ganoon din ang sinabi ni Naisuo nang dumating siya rito, habang umiling si Naisuo sa pagkadismaya kay Pidahe. Agad namang tinanong ni Naisuo kay Dahe kung bakit siya inilipat doon. Ibinunyag niya na nag-donate lang ako ng pera sa paaralan. Sa dating paaralan, hindi na masaya si Dahe matapos umalis si Naisuo. Nagpunta lang siya rito dahil gusto niyang talunin si Naisuo. Nang araw na iyon, pumunta si Naisuo sa tindahan at binilhan si Han Batang ng lipstick na gusto niya. Nagkataong nandoon din si Son Yunbin. Medyo nagulat siya nang hubarin ni Son Yunbin ang kanyang salamin at naglagay pa ng makeup. Nalaman na gumagawa pala si Son Yunbin ng channel na nagtuturo sa mga tao kung paano mag-makeup at hiniling niya kay Naisuo na i-shoot ang mga video para sa kanya. Lihim na ginagawa ito ni Son Yunbin sa kanyang pamilya dahil ang gusto nila ay makita siyang mag-aral at magsumikap na tulad ni Seja na siyang pinakaayaw niya. Sa daan pa uwi, nagtaka si Son Yunbin kung para kanino binili ni Naisuo ang lipstick. Sinabi ni Naisuo na para sa taong pinagkakautangan niya at ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Bagamat hindi niya sinabi, alam na ni Son Yunbin na si Han Batang ang tinutukoy ni Naisuo, at pinaalalahanan din ni Son Yunbin si Naisuo na si Zogon ang gusto ni Han Batang. Pag-uwi ni Naisuo, balisa siya dahil gabi na at hindi pa umuwi si Han Batang, ang masama pa, kasama niya si Zogon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakauwi na si Han Batang. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang masayang panonood ng scene, kasama si Zogon, habang pinipilit namang itago ni Naisuo ang sama ng loob sa kanyang puso. Kinabukasan, pagdating ni Son Yunbin sa paaralan, nakita niyang nakatitig sa kanya ang lahat. Nang buksan niya ang kanyang locker, nagulat siya sa mga laman nito. Ang lahat ng ito ay gawa ni Seja. Nalaman niyang gumagawa si Son Yunbin ng beauty YouTube channel. Nagbanta siya na ipapaalam ito sa mga magulang ni Son Yunbin, at kung ayaw nitong mangyari iyon ay tulungan siya sa isang bagay. Binalak ni Naisuo na ibigay ang bagong bilhing lipstick kay Han Batang, ngunit dahil sa labis na pagkanahihiya ay hindi niya alam kung paano ito gagawin. Sa sandaling iyon, dumating din si Zogon at nagbigay ng lipstick kay Han Batang. Ang uri ng lipstick ay eksaktong kapareho ng hawak ni Naisuo. Agad na tahimik na umalis si Naisuo nang may pagkalito. Muli, pinalampas niya ang pagkakataong magpahayag sa kanya. Dali-daling ipinatawag si Han Batang sa opisina ng prinsipal. Dahil may nangyari, nagulat siya nang makita si Son Yunbin at ang kanyang ina doon. Agad na pinagalitan ng prinsipal si Han Batang dahil sa pambubuli kay Son Yunbin, samantalang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Paulit-ulit na itinanggi ito ni Han Batang ngunit hindi siya pinaniwalaan ng prinsipal, kaya gusto niyang marinig mismo kay Son Yunbin ang nangyari. Nakakagulat na pinatunayan ni Son Yunbin na inatake siya ni Han Batang, wala siyang nagawa sa gawa-gawang kwentong ito. Pagkatapos, umalis si Han Batang ng galit, sama ng loob niya na walang sinuman ang naniwala sa kanya. Sa malayo, nasaksihan ni Son Yunbin ang eksenang ito at napaluha. Ang ginawa niya kay Han Batang ay dahil sa pamimilit mula sa tusong si Chara.
Pagkatapos, hinanap ni Naisuo si Son Yunbin upang tanungin kung bakit siya nagsinungaling gayong si Chara ang nambubuli sa kanya at hindi si Han Batang. Ayaw magpaliwanag ni Son Yunbin at pinayuhan si Naisuo na huwag magsalita kung wala siyang alam. Pagkatapos ng insidenteng ito, sinuspinde si Han Batang mula sa paaralan ng ilang panahon. Umiyak ang kanyang ina nang makita ang kanyang anak na babae na nakahiga lamang buong araw sa kanyang silid. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya nabigyan ang kanyang anak ng mas magandang buhay, kaya ngayon ay kailangan ni Han Batang na tiisin ang kawalang katarungang ito. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Chara ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang magparty at magdiwang. Dito, nakasalubong niya ang bagong lipat na estudyanteng si Bora Won. Hindi nagtipid si Bora Won sa pag-imbita sa grupo ni Son Yunbin ng mamahaling alak, ngunit ang dahilan sa likod nito ay malamang na hindi kailanman maiisip ni Son Yunbin. Bago iyon, nagkasundo na sina Naisuo at Bora Won, gusto ni Naisuo ng ebidensya upang linisin ang pangalan ni Han Batang para makabalik si Han Batang sa paaralan. Si Bora Won ang koneksyon, ang kanyang misyon ay mangalap ng impormasyon mula kay Son Yunbin at i-record ang lahat ng pag-uusap na ito bilang ebidensya. Ilang araw nang ayaw kumain o uminom ni Han Batang, umasok si Naisuo sa silid upang payuhan siya. Ayaw niyang sirain ni Han Batang ang kanyang sarili sa ganoong paraan. Sinabi ni Naisuo sa kanya na dumaan din siya sa katulad na sitwasyon. Noong nakaraan, sinuspinde ng paaralan si Naisuo dahil sa pagliligtas ng isang kaibigan mula sa pambubuli. Sa galit niya, pinagbubugbog niya ang mga salarin dahil sa pambabastos, ngunit sa kasamaang palad ay palihim na naitala ang insidente. Matapos nito, mabilis na nakarating ang video sa paaralan at sa ama ni Naisuo, at hiniling pa ng kanyang ama na patalsikin ng paaralan si Naisuo. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito, kahit alam niyang walang kasalanan ang kanyang anak, ay dahil sa sobrang pagmamadali ni Naisuo. Hindi siya sapat na matyaga para maghintay dahil sa kalaunan ay malalantad din ang tungkol sa grupo ng nambubuli, at dahil din dito, laging nagtatanim ng sama ng loob si Naisuo sa kanyang ama. Kinabahan ng ama ni Naisuo na baka ang kanyang kapatid ang nasa likod ng aksidente ng kanyang asawa. Base sa investigasyon ni Attorney Huang, pumunta sina John sa service center ng kotse bago nangyari ang insidente. Kaya, gusto niyang kumilos si Attorney Huang ng palihim dahil natatakot siyang maapektuhan ang kanyang anak na si Naisuo. Bumalik sa kasalukuyan, hinanap ni Naisuo ang kanyang tiyuhin na sina Jun upang linisin ang pangalan ni Han Batang. Inihagis niya ang ESP sa harap nito na naglalaman ng recording kung saan inamin ni Son Yunbin ang lahat. Pagkatapos nito, hinanap ni Naisuo ang principal's office. Alam niyang ang principal ang kasabwat ng kanyang masamang tiyuhin. Pinakinggan din ni Naisuo ang recording kay Bora Won at pagkatapos ay hiniling niya sa paaralan na alisin agad ang suspensyon ni Han Batang. Hinanap ni Naisuo si Bora Won upang pasalamatan siya sa recording. Ginawa ito ni Bora Won kahit alam niyang pinagtataksilan niya ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Naisuo ng tawag mula kay Bora Won dahil may nangyari, nagmamadali siyang umuwi upang tingnan ang sitwasyon. Pagdating niya, nakita niya ang mag-ina na naglilinis ng gulo, binalingan ni Han Batang si Naisuo dahil nagmula sa kanya ang lahat ng dahilan. Ayaw na rin ni Han Batang na makita si Naisuo sa bahay na ito. Bago iyon, pinangunahan ng ama ni Bora Won ang isang grupo ng mga gang na pumunta rito upang manggulo. Pinilit niyang umalis ang mag-ina ni Han Batang sa inuupahan nilang bahay. Inilantad din niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Naisuo. Nang araw na iyon, sina Jun ay nahalal na chairman ng picture group at Banhia School dahil mahigit kalahati ng mga miyembro na naroroon ang bumoto pabor. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Naisuo ang pinto upang pigilan sila at kasabay nito, gusto niyang muling italaga siya ng lahat dahil ito ang mga iniwan ng kanyang yumaong ama. Sa pamamagitan nito, sumang-ayon si Attorney Huang na ipagpaliban ang pagboto ngayon at muling gaganapin ito sa Banhia School sa susunod. Nagulat ang lahat ng estudyante sa paaralan nang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Naisuo. Nagulat din sila nang malaman na siya ang nasa likod ng mga kakaibang pagbabago sa paaralan kamakailan. Hindi nila alam kung babalik pa ba si Naisuo sa paaralan dahil ang isang estudyanteng nagiging chairman ay kinasusuklaman ng lahat. Hinanap ni Son Yunbin si Han Batang upang humingi ng tawad at inihayag din niya kay Han Batang na ginawa niya iyon upang hindi na siya guluhin ni Son Yunbin. Labis na nabigo si Han Batang kay Son Yunbin dahil palagi niyang iniisip na magkasama sila sa isang bangka upang labanan ang mga nambubuli. Hindi rin inaasahan ni Son Yunbin na patawarin siya ni Han Batang, ngunit umaasa siyang hindi kamuhian ni Han Batang si Naisuo dahil wala siyang ginawang mali. Lubos na naging mature si Naisuo sa bawat salita, kaya ito ang tamang oras para ibigay ni Attorney Huang kay Naisuo ang isang mahalagang bagay. Bago namatay ang ama ni Naisuo, hiniling niya kay Attorney Huang na bigyan si Naisuo ng regalong ito kung siya ay magiging chairman. Sa loob ay isang telepono at mga dokumento na nagdedetalye ng kaso laban kay Jun. Siya ang nasa likod ng pagpaplano ng aksidente ng ina ni Naisuo.
Nang araw na iyon ay araw ng eleksyon, sina Iso ay nakasuot ng suit na parang isang tunay na si. Ito na ang oras para talunin niya sina Jun bago magsimula ang eleksyon. Nagbigay ng talumpati sina Jun na ang paaralan ang responsable sa buhay ng bawat isa, kaya hindi maaaring ipaubaya ang ganoong lugar sa isang 18 taong gulang na estudyante. Kasabay nito, nangako siyang isusulong ang paaralan kung siya ay mahahalal. At mukhang labis na sumusuporta ang mga tao. Sa ilalim kay na Jun inamin ni Naisuo na siya ay immature at hindi sapat ang kakayahan. Maraming nangyari nang pinamamahalaan ko ang paaralan sa loob ng ilang buwan. Dahil sa aking ambisyon, sinira ko ang iba't ibang lugar, ngunit ang katotohanan na ang mayayaman ay may pribilehiyo at ang mahihirap ay wala ay hindi ko matanggap. Gusto niya ng isang paaralan na tunay na patas sa lahat. Kahit sino pa man, mayaman o mahirap, ay may parehong panimulang punto. Hindi kailangang patunayan ni Naisuo sa lahat na kaya niyang patakbuhin ng maayos ang paaralan. Ang gusto niya ay ipagpatuloy ng paaralan ang pagpapanatili ng magagandang aspeto. Pagkatapos ay inihayag ni Teacher Baek ang lahat sa lahat. Dati akong kontratang guro. Nilapitan ako ni na Jun para magbigay ng alok. Kung sasabihin kong nangyari ang lahat ng nangyari kay Teacher Joe, magiging regular na guro ako. Agad na itinanggi ni na Jun ang sinasabi niya, at sinabing iyon ay isang kasinungalingan. Sinabi ni Naisuo na inutusan niya siyang gawin iyon. Susunod, kinuwestiyon ni Naisuo si na Jun tungkol sa aksidente ng kanyang mga magulang. Bago sila pumanaw, nagpalit ka ng sasakyan at nagpa-inspeksyon, hindi ba? Ginamit mo ang pondo ng paaralan upang lumikha ng sarili mong black fund, tama? Agad na tumayo si Attorney Huang at ipinahayag na mula ngayon, siya ang magiging abogado ni Naisuo. Agad niyang inilabas ang data tungkol sa dalawang aksidente ng mga magulang ni Naisuo, kung saan si na Jun ang nasa likod ng kanilang kapahamakan. Hiniling ni Attorney Huang na tanggalin si na Jun dahil sa pagpaplano ng pagpatay at pagtatatag ng Black Fund na ikinagalit ni na Jun, ngunit wala siyang magawa sa oras na iyon. Pagkatapos ay inaresto si na Jun sa utos ng korte para sa investigasyon, habang si Naiso ay bumalik sa paaralan tulad ng ibang mga estudyante. Kanyang ipinangako sa sarili na magiging isang mabuting estudyante, at magiging isang chairman na may puso para sa paaralang ito, ang bagay na dati niyang gustong sirain ang lahat. Dito nagtatapos ang pelikulang The Chairman is Level Siyam. Kung nagustuhan ninyo, bigyan niyo ako ng like at subscribe. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.